May tatlong pangunahing uri ng diabetes. Una, type 1 diabetes. Ang type 1 diabetes ay isang uri ng diabetes na kung saan ang immune system ng ating katawan ay inaatake at sinisira ang mga selula sa pancreas na gumagawa ng insulin. Kaya napaka-importante po ng ng healthy ang ating pancreas, no, siya po yung gumagawa ng insulin. Dahil dito, kakaunti o nawawala ng insulin na nagagawa ang ating katawan. Kaya tumataas po yung antas ng ating blood sugar o yung glucose. Ito yung mga sintomas po ng ng mga type 1. Yan yung madalas na pag-ihi, madalas na pagkauhaw, matinding pagkagutom, yung nanginginig dahil sa gutom, tapos yung napakadaling mapagod, yung malabong paningin, yan po yung mga sintomas ng type 1 diabetes. At yung pangalawa naman po, yung type 2. Ang type 2 diabetes naman ay isang uri ng diabetes na kung saan hindi nagagamit ng ayos o ng maayos ng ating katawan ng insulin o yung insulin resistance o hindi sapat ang insulin na nagagawa ng pancreas. Yan po yung yan po yung pangalawa. Dahil dito tumataas ang antas ng glucose o asukal sa dugo. So same lang din po ng sintomas yung type 2. So same diabetes yan, pero meron pong nadadagdag diyan. Yung madalas na pag-ihi, madalas na pagkauhaw, madaling pagkapagod, malabong paningin, yung mabagal, ito po yung pagka-type 2 na po, no? Mabagal yung paghilom ng sugat. Ibig sabihin po, mataas na po talaga yung status ng sugar sa dugo. O yung pamamanhid o pangingilig ng kamay at paa. At saka yung madalas na may infeksyon, yung sugat hindi agad gumagaling. Tapos ito po yung pinakamatindi kapag ka po yung di ba pagka bumababa yung timbang, pero pag hindi na po bumababa yung timbang nyo, yung mga obese, sobrang timbang obesity, yung kakulangan sa ehersisyo, yan po yung mga matitinding matitinding epekto ng type 2 diabetes, yung yung pagtaba, tumataba na, nagiging obese, at yung kakulangan sa ehersisyo, hindi balancing pagkain, at yung pangatlo naman po na uri ng diabetes, karaniwan sa mga buntis, o yung tinatawag po na gestational diabetes. Ito po yung maaaring mangyari habang nagbubuntis yung isang nanay. Nakadalasan naman pagkatapos ng panganganak ay nawawala. Pero mapanganib din po ito kasi pwede po itong pumunta o maging type 2 diabetes. Pero kalimitan po naman siya, kaya po nangyayari yan yung pagtaas ng blood sugar ng isang ina. Syempre yan po yun nasa stage na na kumakain ng matamis, gusto laging matamis yung kinakain. So yan po yung nagiging dahilan, pero yun po ay siguro madalang lang nangyayari yan, yung pangatlong uri ng diabetes na yan para po sa nagbubuntis. Ngayon po kung may mga nakakaranas po ng mga sinabi ko dyan ng mga sintomas sa inyong kamag-anak, sa inyong kakilala, pwede nyo pong i-share yung ating video na ito para kahit paano po magkaroon po sila ng kaalaman tungkol sa diabetes na yan, yung uri ng diabetes, at makaiwas sila sa anumang klaseng ganyang sakit ng diabetes. At kung nagustuhan nyo po yung ating topic na to, sa araw na to, pwede nyo pong ibahagi at mag-subscribe at mag-follow po sa aking page para ma-update po kayo sa mga susunod ko mga video na gagawin tungkol sa ating tungkol sa sakit na diabetes.